In Love sa Baklang Bilyonaryo, Chapter 1, Broken and Pregnant. Masaya at excited si Ainalib nang makabalik sa Brunei. Una niyang pinuntahan ay ang kanyang fiancé. 2 buwan siyang nawala at miss niya na ito. Wala nang problema si Christopher, solve na lahat at nagkaroon pa siya ng limpak-limpak na salapi galing sa baklang si Antonia. Hindi talaga siya matatalo pagdating sa diskarte. Binayaran siya ni Christopher plus ang pera ni Antonia. Talagang nagniningning ang kanyang mga mata pag nakakarinig ng pera. Hindi niya maiwasan ang pagiging gold digger niya. Para sa kanya ay iba ang kahulugan ng gold digger. She's digging and mining money dahil may kapalit at pinaghirapan niya ang lahat para makamit ang mga perang nagdaan sa kanyang mga kamay. Taliwas sa iniisip ng ibang mga tao. Siyempre, wala siyang pakialam sa mga marites sa paligid. Basta may pera siya, yun lang ay sapat na. Darling! Tawag ni Ainalib sa kanyang fiancé. Madami siyang dala ng mga pasalubong galing kina Lily at Christopher. Excited din siyang ipatikim sa kanyang fiancé ang mga pagkaing Pinoy. Walang sumagot sa kanya, kaya binuksan niya ang kwarto at walang tao. Itong bahay niya sa Brunei ay bigay ng kanyang fiancé. This is their sweet haven. Ito ang saksi ng kanilang pagmamahalan. Isang mayaman na businessman ito. Pinoy din na katulad niya at may kumpanya sa Brunei. Nawawala ito ng ilang buwan para asikasuhin ang ibang kumpanya nito na nasa iba't ibang bansa. Kaya feeling jackpot siya dahil ang yaman nito. Frankie, darling! Masayang sigaw ni Ainalib. Pero wala rin ito sa sala. Bumalik siya sa kanilang kwarto at tiningnan kung andun ba ang maleta nito. Nandoon naman. That means ay hindi ito pumunta sa ibang bansa. Gusto kasi niyang isurpresa ang kanyang fiancé na si Frankie. Baka may binili lang sa labas, bulong ni Ainalib. Nagpunta siya sa kusina at inilagay ang dalang mga pagkain. Napansin niyang bukas ang daan papunta sa rooftop at dinala siya ng kanyang mga papakyat. Nang makarating siya sa taas, ay nakarinig siya ng halinghingan at tawanan. Boses ng babae. Not just one, but many. Sadya niyang ipinagawa ang maliit na kwarto na ito na may malaking bintana para makapag-relax kapag pagod siya. Maganda kasi ang scenery sa taas at presko ang simoy ng hangin. Pinihit niya ang doorknob at hindi nakalock. Nang tuluyan nang mabuksan ang pintuan, ay labis ang kanyang pagkagulat dahil sa kanyang nakita. Ang fiancé niyang si Frankie kasama ang 3 babae. Nagulat si Frankie na makita si Ainalib at mabilis na tumayo. Wala itong pakialam kahit nakahubad sa kanyang harapan. Ang 3 kababaihan ay wala ding pakialam sa kanya. Parang mga lasing ito na ewan dahil tawa lang ng tawa. Darling, it's a surprise! Nangkangiting sabi ni Frankie. Napailing si Ainalib. Nasurpresa nga ako. 3 babae pa talaga ang sabay mong tinuhog. Galit na sigaw ni Ainalib. Hey, you! Nilapitan ni Ainalib ang isang babae at sinampal ito. Tumawa lang ang babae at hindi man lang nasaktan. Come on, darling. Let's leave them. They're just having fun. Nakangising sabi ni Frankie na lasing na. Hindi yata ako na-inform na ganito na pala ang fun na sinasabi mo. 3 talaga? Galit na tanong ni Ainalib. Let's talk outside. Sabi naman ni Frankie at hinila siya palabas. No! Tanggi ni Ainalib. Sila ang dapat na lumayas dito. Nilapitan niya 3 babae at hinila ang mga buhok. Stop it, darling! You're hurting them! Saway sa kanya ni Frankie. Napatingin naman si Ainalib sa mga babae na hindi naman mukhang nasasaktan dahil nakangisi pa rin ang mga ito. Hurting them? Tanong ni Ainalib at pinagsasampal ang 3 babae na lalo lang tumawa. Stop it! Galit na si Frankie. Fine, just enjoy. Lalabas na sana si Ainalib nang may makabangga siya at biglang hinila ang kanyang buhok. Ouch! Hiyaw ni Ainalib. I will kill all your bitches! Galit na sigaw ng isang maedad na babae. Sa tansya ni Ainalib ay senior citizen na ito. Sandali, who are you? Nanay ka ba ni Frankie? Sunod-sunod na tanong ni Ainalib. At isang napakalakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Daman niya na namula ito dahil sa lakas ng impact. Gusto niyang lumaban pero hindi niya ginawa. Baka sa hospital pa bumagsak ang matandang babae at hindi siya nananakit ng mas matanda sa kanya.
Iginagalang niya ang mga ito. Masakit yon. Swerte ka, Lola, at hindi ako nananakit ang senior citizen. Galit sa sabi ni Ainalin. At mas lalong nagliyab sa galit ang matandang babae. How dare you! Sinampal niyang muli si Ainalin. Ngunit nakaiwas ito. Para kay Ainalin ay hindi siya tanga upang hayaan ng matanda na saktan siyang muli. At isa pa ay ayaw niyang pumangit ang kanyang mukha. I will kill you first, bitch! Sigaw ng matandang babae. I am the legal wife, and all of you are bitches of my husband. Nagliliyab na ang mga mata nito at gusto nang ihawin si Ainalin. Legal wife? Husband? Tanong ni Ainalin at napatingin kay Frankie. Hindi naman makatingin ng diretsyo si Frankie kay Ainalin dahil nahihiya siya. Para niya nang inamin asawa niya si Lola. Yes, I'm the legal wife. At lahat kayo ay kabit lang ng asawa ko. Sagot nito. Ang akala ni Ainalin ay hindi ito Pinoy. Marunong palang magtagalog. Ha? Napakawalang hiya mo talaga, Frankie. May asawa ka na. Hindi na ituloy ni Ainalin ang kanyang sasabihin nang biglang may mga kalalakiang pumasok sa loob ng kwarto at binitbit silang lahat ng mga bitches ni Frankie. Shit! Bitiwan niyo ako! Galit na sigaw ni Ainalin habang bitbit na siya ng dalawang matabang lalaki. Throw them away! Don't let him come back in the country! Galit na sigaw ng asawa ni Frankie. Habang ang tatlong kababaihan naman ay walang pakialam at patuloy pa rin sa pagtawa. Biglang gumuho ang lahat ng mga pangarap ni Ainalin. Akala niya talaga na si Frankie na. Pero may asawa na pala ito. Ang dami niya pang mga pangarap para sa pamilya niya. Lalo na sa nanay niyang may sakit sa puso. Kailangan nito ang maintenance at kailangan niyang kumayod para matugunan ang lahat ng pangangailangan nito. Ito na lang ang natitira niyang pamilya. Ayaw niyang umiyak dahil wala ito sa bokabularyo niya. Why cry if you're still alive? Just move and do something. Ito ang palabing sinasagi niya sa sarili kapag hindi maganda ang nangyayari sa kanyang buhay katulad ngayon. Walang nagawa si Ainalin kundi umuwi ng Pilipinas dahil pinadeport siya ni Lola. Bad na siya sa bansa at hindi na siya pwedeng bumalik pa. Sayang yung mga ekstrang trabaho niya dahil sa lapi din yun. Nag-umpisa siya sa dati at naghanap ng bagong trabaho. Siyempre, kasabay na rin ang boy hunting. Kailangan niya makabingwit ng mayaman. Hindi kasya ang sweldo lang. Ngunit sa kasamaang palad ay, You're pregnant, Miss Verdida. Congratulations, sabi ng doktor. What? Tila hindi pa nag-sink in sa kanyang utak ang mga sinabi nito. Andun siya for medical examination para sa bago niyang trabaho. But the result is, congratulations dahil buntis siya. Pag minamalas ka nga naman, bulong ni Ainalin sa kanyang isipan. Congratulations, you're 2 months pregnant, muling sabi ng doktor. Napangiti na lang ng hilaw si Ainalin dahil wala siyang masabi. She is speechless. Kaya niya bang maging ina? Yung gasto sa pagpapalaki ng anak, kaya niya ba? Ay tanong ni Ainalin sa kanyang sarili. Nang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang isang gabi na kasama niya ang baklang si Antonia. Nakalimot siya at hindi napansin na wala palang suot na proteksyon ang bakla. Mabilis na naglakad palabas ng hospital si Ainalin. Walang iya ka, bakla! Sigaw ni Ainalin na umalingaw-ngaw sa buong paligid. And In Love sa Baklang Bilyonaryo is available to read on Good Novel app. If you want to hear more, please stay tuned and hit the subscribe button. Sorry for the error. Thank you for listening.